After lagarin ng mga haligi ay isa-isa na nga ang paglalagay nito. Isa rin talaga ito sa mahirap ng parte ng paggawa ng bahay, lalo na sumasabay pa ang init ng araw, pero ganun pa man ay kailangan patayuin at libel ang bawat kahoy. Para kahit paano may progreso at kapag naman nailagay na ang bubong, medyo iba-iba na ang pagtatrabaho. Magandang umaga sa ating lahat mga kabayan. So day 2 ng paggawa ng bahay ni Kuya Jimmy. Ayun, so natuyo na yung nilagay namin kagabi, kahapon na semento at yung bakal para sa gagawing haligi ng bahay ni Kuya Jimmy, no? So hindi lang nasabihan pala si Kuya Jimmy na dapat tanggalin yung hollow blocks kasi hindi na matanggal yung hollow blocks. So kailangan ng basagin para matanggal itong hollow blocks nito. Sayang, pero ganun pa man ano na siguro. Palitan kasi gagawin niya ata sa pinakang CR niya. Kasama natin si Tatay rin Grabe napakainit. After lagarin ng mga haligi ay isa-isa na nga ang paglalagay nito. Isa rin talaga ito sa mahirap ng parte ng paggawa ng bahay, lalo na sumasabay pa ang init ng araw, pero ganun pa man ay kailangan patayuin at libel ang bawat kahoy. Para kahit paano may progreso at kapag naman nailagay na ang bubong, medyo iba-iba na ang pagtatrabaho. Hindi ko nga agad may upload ang aming paggawa na sana dapat araw-araw may update sa inyo. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, tinamaan ako ng sakit. At gustuin ko man i-edit pero di kakayanin ng aking katawan. Lalo na sumasabay pa ang sakit ng ulo. Kaya imbis na mag-edit, ay pinahinga ko na lang muna at inantay umayos ang pakiramdam. Pero sa bidyong ito, okay pa naman ako dito pero papunta na pala sa trangkaso. Pero ganun pa man, kailangan natin magpalakas at magpatuloy ulit sa ating ginagawa. Sa pang-7 pabahay nga na aming ginawa, ito nga ang pinakamataas at pinakamalaki na saktong-sakto sa kanilang mag-aama. Kaya habang gumagawa kami dito ay tuwang-tuwa naman ang mga bata na nakikita nilang ginagawa ang kanilang tahanan. Kwento nga nila na talaga naman napakahirap kapag umuulan. Sumisiksik na lang daw sila sa isang sulok para di matuluan. At isipin din kung kakayanin pa ba ng kanilang lumang tahanan kapag may malakas na hangin. At di ko na rin nakunan ng iba pang paggawa, pero isang buong araw na may kabuluhan. At syempre, hindi pwedeng mawala ang merienda time, kaya meron tayong dalang tinapay. Yan, ang ating mga trabahante. Ang mga trabahante po din ay magme-merienda muna. Kuha ka doon ng yelo, doon sa may kutsara ka dyan? Ito, lagyan natin. Kuha ka kutsara. May kutsara ka? Nalagyan mo dyan, di mabubulo. Pagod na ang ating mga trabahante. Tawa si Giselle ay. Ito, at meron tayong tinapay dito. Sabay na sa merienda, Nineng, nasaan si wait lang, bigyan mo na ikaw ng ng royal. Salo. Dami. Dami, no? Ang merenda namin ay tinapay. Ganyan na yung bahay nyo, hindi nakabubungan yan. Tama yan. Ha? Malagyan ang dahon saging. Meron na agad sahig. So lalagyan namin yung sahig dito ay plywood na kamakapal. Same kay Tatay Antonio na kwarto. Tapos sa kabila ay kawayan naman. Ayan. So ito yung pinakamalaki na pabahay na gagawin. Kasi naging sukat po nito mga bahay ay 10 by 16. Kwarto tapos kusina na doon. At meron na lutuan. Tapos sa gilid siguro papalagyan ko rin ng ang pinakang kusina.
lagayan ng mga pinggan, tapos dito yung lutuan. Try natin yung mga ganun design. Para iisang area na lang yung kanilang kusina mismo. Hindi na kailangan lumabas para bang luto. Hollow blocks naman dito ay gagawin natin ito ni Kuya Jimmy, yung pinakang CR nila. Para sa taas. Nilagyan na rin ni tatay rin ng pinakang brace para hindi man lumugno. Baga, sobrang kasi, sobrang laki. Kaya medyo bumababa. So since meron na sa gitna, hindi na gaano gumagalaw. May suporta. So yung mga kababayan, at ito na po yung day 2 ng paggawa ng bahay ni Kuya Jimmy. At ito yung nagawa namin ngayong araw. Yun nga mga kababayan, so si Kuya Jimmy ay sinasahuran din sa paggawa niya dito dahil para na rin at the same time habang gumagawa dito ay may kinikita siya habang wala siyang trabaho sa pagbabanana chips. Ano tawag doon? Banana chips. Banana chips. Yan. So, malaking katulungan na rin yun sa kanya habang nandito sa bahay ay meron siyang pambayad ng lote niya. So, every 15 ka nagbabayad ng Opo, lote. Ano? every 15. Hindi naman Hindi naman po panasala. asala. Kasi mahirap pag sumala, no? Oo. Alam mo na, ang pinakang consequence nun. Sigurado po. So, ibibigay ko muna yung sahod mo. Kasi kahapon na hindi ko naibigay, no? Unahin ko muna yung kahapon. Ito kuya. Salamat po. Ito yung para sa ngayon. Yan. Oh. So, kahit paano ay... Kahit paano po, meron akong pang sa lupa. Sa araw-araw. Sa pang araw-araw ay nakakaipon. Pero yung paggawa ng bahay mo ay siguro matatagalan lang ng 1 linggo. So, kahit paano ay sa 1 linggo ay meron kang kinita, no? So, siguro next, ngayon? Siguro next week, tapos na itong bahay mo. Na po, makakalipat na sila. Makakalipat na kayong mga bata. Kamusta naman kayo dito sa abang nakikita niyo yung ginagawa niyong bahay niyo, anong naramdaman ninyo? Saya po. Masaya? Bakit? Bakit masaya si Princess? Malaking bahay. Malaking bahay, no? Kaya nga pag nilagay yung... Gawa na po. Kaya nga, nagawa na. Pag nilagay yung dati yung bahay din ay meron pang space. Sa loob pa. Luwag pa. Makakapaglaro na sa loob si Christian. Ay. Hindi na po kami matutuluan. Kapag natulo yung sa loob, anong nagawa ninyo? Wala po. Natabunan. Tabunan na lang Nasa gilid lang para hindi mabasa Nagigising kayo pag malakas ang ulan. Hindi pag nagawa na to, hindi na kayo maulanan, mababasa sa loob. Opo. Kaya at ilang tulog na lang ay ilang tulog na lamang ay makakalipat na sa bagong Nakalipat na kayo bahay. sa inyong Pero ganito na lang daw yan, hindi nakagawin yan. Ay! Paig ba kayo? Ayan. Hindi po. Lagyan lang natin lang saging. Diba? Bali, at na lang, antayin nyo na lang matapos yung bahay ninyo, para Ayan, sige po mga kabayan, at hanggang din muna update natin sa paggawa ng bahay ni Kuya Jimmy. At maraming salamat po muli sa ating sponsor na si Ma'am Betty, na palagi din po nakasuporta sa pag-vlog natin dito sa Oriental Mindoro. At ayun mga kabayan, so sa mga nais pala magpatid ng tulong din sa pamilya ni Kuya Jimmy, mag-message lang po kayo sa Ren Vlogs, nakita niyo po sa screen. At any amount po ay malaking tulong po yun sa pang araw-araw nilang pangangailangan. At thank you very much din sa ating karpintero na si Tate Rene. Ayan, so ito yung pang 7 bahay na ginagawa namin, no? May mensahe ka ba? Si Kuya Jimmy ay isa rin sa gumagawa dito at kahit paano po ay malaking kaluwagan o kaginawahan kay Tate Rene. Kasi since nung time kasi akong tumutulong kay Tate Rene, mahirap din kasi hindi ko masyadong alam yung paggawa ng bahay. Ay si Kuya naman labor yan kaya alam niya, may idea siya sa paggawa ng bahay. Pero ano masasabi mo yan, mensahe mo? Sa masahe ko po, maraming salamat dito sa saka yung mga nanonood diyan. Kita naman nyo to sa masaya na kaming mga anak namin. Mga anak ko pala.
Nakakalipat na. At nakakalipat na kami sa ano, Maayos. sa maayos na bahay. Hindi na sila matutuluan pa ng ulan pag naulan. Sige, at basta Salamat na po. lang, kunting tiis lang ano. Ah, At matatapos din yan sa sunod na linggo. Babay na kayo doon. bye-bye. Bye-bye Sige mga babayan. Maraming salamat po. Babay na doon. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye.